Lactopapi, ang ilimnon nga moayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalipanga, pagpanglipong-lipong, insomnia ug uban pa. Ang Lactopapi kaming usab nga dili mataptan og sakit. Usa kanunaya ang pag-inom sa Lactopapi para happy ug healthy ang pamilya. Mag-Lactopapi kitang tanan. Mag-Lactopapi. Lactopapi, ilimnon alang sa tanan. Lactopapi, palit na. Lactopapi, ilimnon nindot kaayo. Number 1, sa tanang sakit kini mo ayo. Lactopapi, tambal nga pagkaan nindot. Pagka okay, diba? Wow. O kini man nalipod pa, inakanunaya. Lactopapi, mamay mina. Lactopapi, kanunaya. Lactopapi, masaligan ta. Galing na. Mag-Lactopapi na ta. Ilimnon para sa tanan. Sige na, dali na. Sa Lactopapi, ma-happy ang pamilya. Sige na, dali na. Palit na. Sige na. Lactopapi. Hindi ka nunaya. Lactopapi taluwas. Sige na. Lactopapi. Ka-happy. Mag-Lactopapi, papi. Mag-Lactopapi, papi. Mag-Lactopapi. Mag-Lactopapi. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio Cebu ug sa South Radio Karkar. 3 minutos pasado alas 8. Newsline. Kini mo sa ka radio magazine program nga magatod sa labing labas nga mga balita, makigdugtong sa tinubdan sa mga balita ug mapasabot sa labing dagko nga mga isyu nga naglambigit sa katawhan. Newsline. Dinhi sa Bantay Radio, ang inyong kauban sa kalambuan. Newsline. Kagalaan maing adlaw, kumusta? Welcome sa atong Tulumanon Newsline. Lunes na usab, pitsa 1 na. Brand new nga buwan sa Hunyo kagalaan. Sama sa nanda ninyo ikauban ining inyong Tulumanon matag buntag alas 8 hangtod sa alas 9. Kining inyong alagad sa Kahanginan June Carillo. Kita mabati pinagi sa live streaming sa Facebook Live. Makita sabta og mabati sa YouTube. Pinagi sa atong YouTube channel nga Bantay Radio Cebu. Ug karon do na tay kusog kayo nga hook-up station. Sugod sa drong adlaw mga higala nga mag-hook up nato o mo sibya sad nining atong programa ang South Radio 102.9. Ang studio na sa Karkar, Cebu. Ang transmitter site na sa Taluot, Argao, nas Bukid. Muna nga gawa sa iyang pagka 5 kilowatt nga radio station on the FM band. Layo pag yung kaayo ning maabtan kay line of sight man ning FM baya. Una kay
taas man kayong bukid ng nahimutangan sa atong transmitter sa South Radio, munang madungog ta sa dako uyamot nga reach, no? Daghang kay mga lungsod, mga lugar diha sa Southern Cebu, sama pananglitan sa Karkar, Sibunga, Argao, Dalaget, Alcoy, unya mutapon pa ni dito spika sa southwestern part, Dumanhog, Ronda, Alcantara, unya paingon diri sa Dakbayan sa Subo, nagmonitor gani ko gani ha. So 102.9 madungog ra pinaagi sa FM o sa FM band. So kusog ni siya og atong i-shout out ang atong mga tigpaminaw. Kung pananglitan mahutdan mo og data, makapaminaw gihapon mo sa atong Sibya mga higala. O dili na mo kakita sa Facebook Live kay mahutdan lagi sa data o baka layo ra mo sa Wi-Fi. Mahimo na nga inyong i-tune in sa 102.9 South Radio Karkar. Ato sang i-shout out si Firing Line Arnel Bacalan. Ingon man ang pamilyang Apura diya sa Karkar. O niya itong mga higala sa diya, no? Kumusta mo? Hinatong tanaa mo sa Kapiskay sa Lawas. Unang balita ang atong isgutan karon ang kahimtang sa panahon. Dili ni weather forecast ang ato. Human naman ang weather forecast o balita sa panahon. Ngadtong bag-o lang natapos nga pre-program na to ang Bantay Balita ngayon uban ni Konsehal Ramsa. Doon na naman to'y weather forecast. Pero ato ning dugangan kay dili ni basta-basta nga weather forecast lang. Pasidaan sa ni nga puwerteng inita ron. Hunyo 1 mga higala niingon ang Pag-asa, nagsugod na ang habagat. Officially, nagsugod ng habagat gikan sa pagkaamihan unta to. Kanang amihan ang hangin ana gikan sa amihanan silangan bahin unya mo diagonal paingon diri sa habagatan kasadpan. Sumurag mo cross siya ba? Gikan sa northeast ngadto sa southwest. Kini bali ni. Gikan na ni sa southwest paingon sa northeast ang hangin. Ug matod pa sa Weather Bureau mao na ni ang sugod sa ting-uwan. So mo na yung unang balita na to sa kahimtang sa panahon. Ting-uwan na. Doon na pa'y bagyong ania sa Philippine Area of Responsibility kanang bagyong Duming. Apan wa ni makahulga din sa Kabisayan ug Mindanao kay tuan na ni sa silangang bahin sa Basco, Batanes didto sa kinatumyan nga bahin sa Northern Luzon. So tuan ni maghulga dito hinaw tunta nga bisag taga Basco, Batanes dili sad maapektahan niini kay ni kusog-kusog na raba ang bagyo. Apan ang gusto na kong ipasidaan sa atong mga tigpaminaw, ilabi na nga I'm expecting nga mas daghan ang makapaminaw ug makakita nining atong tulumanon, makakita sa atong live streaming ug makapaminaw sad sa atong hookup station nga mao ang South Radio 102.9 FM Karkar, Cebu. Kining bahin sa makapakugang o makapabalaka nga heat index perti kunong matod pa sa mga tigpaniid sa panahon dito sa Pag-asa, gipaabot nila nga karong adlaw perting inita. Dangerous heat indices. Nagkalain-lain nga heat index pero puro taas. Ang gi-forecast sa dili mo menos 32 ka mga lugar. Lukop nasod, lakip na ang Metro Manila. Matod pa sa Pag-asa, ang dito sa NAIA, ang heat index nga gipaabot nila dito 42 degrees Celsius. Yang akong example lagi, init na magani kayo ng hilantan, ta mag-convulsion naman tag 39 or 40, labaw pa ng 42. Kaning kainit mga higalaw, heat index, mo ni ang kaigang ba? Kalimuot, ka-humid sa hangin. Lahi po ng kainit nga, tungod kay natandangan ta sa direktang silaw sa adlaw. Ya, kaning heat index, kombinasyon ni sa kanang init kayong adlaw, kunya mo igo sa simento, nga daan. Ang alisngaw ana, musagol diri sa hangin, ang kinatibuk-an ni ana mo na makapaigang kayo, mo na makapaalimuot. Huwag mo na hinungdan nga, sige tagpaandar sa aircon, dagko tag electric bills. The Weather Bureau also noted in its latest update that 45 degrees Celsius
will be expected. Highest index for the day, 45 ang kinatasan ko ron. So naay 42, naay 43, 44, 45 degrees Celsius. Ang makasinati nini mga higala mao mga lugar nga Baler, Aurora, Borongan, Eastern Samar. Unya, ang heat index sa pag-define o paghubad sa pag-asa mao ang level sa discomfort kana bang kaalimuot na to gumikan sa kataas sa temperature o ka humid sa hangin. Kining heat index nga 42 degrees Celsius ngadto sa 51 degrees Celsius ilan ning gi-classify nga danger level sa heat index. Posible nga doon na ma-heat cramp, doon ay mabiktima sa heat exhaustion, kunya na diha simbakulang, doon ay mga kaigsuunan na ito nga may biktima sa heat stroke. So, ayaw gid mo kumpiyansa mga igala. Mauning mga lugar ang musunod nga perting inita sa panahon. Tugigaraw City sa Cagayan, Kasiguran Aurora, Sangli Point sa Cavite, Virac, Catanduanes, sa Masbate City, matawag naman nila itong Masbate nga silingan ra ni Sugbo, kay dili makay nilayo dito sa norte. Huban, Sorsogon, Pili, Camarines Sur, Catarman, Northern Samar, 43 degrees Celsius ni. Sa Lawag, Ilocos Norte, Dagupan City, Pangasinan, Apari, Cagayan, Iba, Zambales, Clark Airport dito sa Pampanga, San Ildefonso sa Bulacan, Hacienda Luisita dito sa Tarlac, morning hacienda nila ni kanhi Presidente Cory Aquino. Infanta, Quezon o Alabat, Quezon, 42 degrees Celsius. Kunya sa Sinait, Ilocos Sur, sa Bacnotan, La Union, Calayan, Cagayan, sa CLSU Science City sa Muñoz, Nueva Ecija, sa Kamiling, Tarlac, Tayabas, Quezon City, Ambulong, Tanawan, Batangas, Daet, Camarines Norte, dito ni sa Bicol Region, Tacloban, Leyte, sa Eastern Visayas, Surigao City, sa Surigao del Norte, Hinatuan, Surigao, dito na ni Mindanao, Butuan City, Agusan del Norte. Ug maoning mga lugar ang gi-warning sa Weather Bureau nga perting tag-asa sa heat index, ayaw mo kumpiyansa. Naminaw nagtanaw ka sa Tulumanon Newsline o baning inyong alagad, June Carillo, dini sa Facebook Live sa Bantay Radio Cebu, ingon man sa YouTube channel na to, sa Samangan, Bantay Radio Cebu, palihog like, share, o baka subscribe. Unya madungog puta sa atong hookup station nga mao ang South Radio 102.9 FM Karkar, Cebu. 16 minutos pasado alas 8 mupadayon ta humanining pahinomdom gikan sa atong tigpasiugda nga mao ang Lactobiotics Worldwide Corporation ug Asil Laboratories. Ayaw pagbiya. Newsline. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang ahos kon garlic na ila nga makahatag og dugang kalami sa pagkaon. Apan gawas na ini, dunang kinigitawag og selenium, usa ka antioxidant nga mao'y pumatok sa high blood pressure o maus-us sa risgo sa ubang matang sa cancer. Mao nga inay nga asin ang isagol sa pagkaon aron kini molami. Suway ang fried powdered garlic kon pinulbos ka ahos, menos pa kini sa sodium. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Bring health into your home.
Dahil sa pabagubagong panahon, nauuso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng Lactopuffy Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang Lactopuffy Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink Lactopuffy. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Alam nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lactopuffy Health Drink ay nagtataglay ng live lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lactopuffy Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopuffy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ng inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lactopuffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopuffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Lactopuffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lactopuffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids na makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lactopuffy and bring health into your home. Bring health into your home. Gusto nyo bang lagi kayong alerto sa trabaho? Uminom na ng Lactopuffy, ang probiotics drink na subok nang tutulong sa inyo upang lagi kayong alerto. All natural, no artificial coloring, preservative, and no additional sugar. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopuffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Lactopuffy Health Alert. Likayi ang bad breath. Usa sa mga hinungdan sa bad breath mao ang nahibiling food particles sa baba na i-decompose sa mga bacteria na may hinungdan sa bad odor. Ang Lactopuffy Health Drink dili mo produce og bisan unsang bad smelling substances tungod sa good bacteria nga anaa niini. Ang pag-inom og Lactopuffy Health Drink makahatag og fresher breath, strong teeth, and gums. Inom og Lactopuffy and bring health into your home. Bring health into your home. Newsline. Balik sa tuntulumanon kay Galaan, alas 8:21 na sa kabuntagon, oras sa Pilipinas. Kay lagi doon na may daghang magtanaw sad sa live streaming sa Facebook nga tuwa sa laing nasod. So, doon ay ubang mga lugar nga gabi iron sila ha. Di na lang ta mga tahuran. O kay karong adlaw nagsugod mangyod ang hook up sa South Radio nga nanukad sa Karkar unya nag-radiate man ni sila og 5,000 watts. So layo kitang maabtan. Karkar paingon sa South unya paingon sa diri sa syudad. Karkar, San Fernando, Naga, Minglanilla, Talisay, hangtod sa Cebu City. Madungog ta. Paniay subo kayo nga panghitabo mga igala usa ka vehicular accident nga mikalas og kinabuhi sa Batanon kayo, 21 anyos nga nagdrive og motor. Kuyog siyang uyab. Gikan silang dapita sa South, paingon na unta silang mamauli diri sa siyudad sa Sugbo sa dihang nabangga ang ilang gisakyan nga motor. Mao ni sila ang biktima, nagdrive si Franz Ruel Cabanyada, 21, dead on the spot. Ug ang iyang uyab nga angkas si Riolin Trisana, 20 anyos, naangol.
sa diha nga nabangga ang ilang motor nga gisakyan, kusog tingali kaigdaga, no? Wa na makontrol, wa man ta ni sila'y kontra nga vehicle. Nahitabo ni adtong usang adlaw. Sabado sa buntag na hapit, alas 5:25, Mayo 30, dito sa North Poblacion, San Fernando, Cebu. Silingan ra sa Karkar, no? So nakalabay na ni sila Karkar, gikan sa South, gikan kuno ning nangaligo ang manag-uyab. Now, of course, nindot man kay ligo-ligo ng naatay kuyog. Pero, kusog ra kaayo ilang padagan, unya kanang alas 5 pasado, dili pa kay na klaro ang kahayag, no? So, wa ta mag-ingon nga nakainom, pero samot na, og nakainom. Medyo hanap-hanap ang mata. So, luoy in taon kaayo. Ning duha ka mga batanon. 21 ang lalaki nga ga-drive, dead on arrival sa Karkar Provincial Hospital, dito Manigida. Unya ang iyahang uyab nga nalabay, nalagpot gikan sa pag-angkas sa motor. Grabe nga naangol og giobserbahan pa sa mga doktor. Ang mga responder nga ni tabang sa mga nadisgrasya nga mga batanon, midali pagdaan nila sa Karkar District Hospital, apan ang mga doktor dito may pronounce nga patay na ni pag-iabot dito. Unang nabangga ang motor sa doon ay giparking sab nga mga motorsiklo. Unya human ni adto tubo sa tubig ang nabanggaan og dito naging sila mopilit. Dito na sila muhunong sa poste. Ya kadto lisod na tong matarog. Unya tungod sa kagrabe sa mga injury nga nahiaguman sa ulo o sa nagkalain-laing bahin sa lawas, kay grabe man ang impact. Kung kusog ang padagan, sa ato pa kusog sa dang impact, kusog ang pagkabangga sa iyang lawas ngadto sa gahi nga mga butang. Tingali, doon ay mga bukog nga nabali. Doon ay mga vital organs nga nasamdan ug mo ni hinungdan sa iyang hinanali nga kamatayon. Atong ipahinumdom gyud kanunay kada adlaw na may disgrasya, pero ang uban dili fatal, kanang ma-injured lang, no? Mapangos, mapiang. Pero bisan pag dili mamatay, maing likayan gid unta nang kuan kanang disgrasya, kinahanglan yung kanang gitawag sa in English og defensive driving. Kana bang imong banabanaon nga kung pananglitan, ingon ani ko kakusga unsa makahaog naay mo kalit og labang nga iro, nabay mo kalit lang og sugat nako nga dili na iyang lane, pero four-wheeled vehicle man ni ako motor, ha? So tingaling matrapo kung likay ko diri sa kanal. May na nga wa pa na mahitabo, ready na kadaan. Mag-una ka ba dili kay pakusog kag tamas ginawa. Pero hinoon makasabot ko kay kani mga batanon god, labi pag bag-o pa kang nakamaong mo drive or bisag dugay-dugay na kang kamao pero bag-o pa kang na dunay motor. Kaniadto sa panahon sa among pagkabatanon, wa pa to mauso ang helmet. Unya kanang duna kay motor nga 100cc. Kanang 100cc kusog na. Labi pag 125. Kaya ang uso ni ato 50cc lang. 50cc, 70cc. Kanang cc cubic centimeter na mo na displacement sa gasolina sa iyahang makina. Dito sa piston sa iyang makina. Mo na displacement. Sa ato pa, dako ganig displacement. Dako na siya o gihambat nga gasolina, kusog na siyang mudagan. Grabe na siyang power. Karon ang mga motor, ordinaryo naman lang kayo ng 125cc. Kasagaran, 150. Nya, kusog high speed pa kayo ning labi ng mga kuan, kanang mga scooter. Paspas kayo na. Kay fuel injected. Unya, ang transmission ana kanang paspas na kayo ba? Paspas na kayo nga mo pa-increase sa speed niya. So dili maayo nga magsalig ta ni ana hangtod nga dili nanuon ta ka control. Maka-imagine ko sa gibati sa mga ginikanan nining maong mga batanon nga perti gid taong kuana. Perti gid taong kahinugon o kaguol nga nahitabo ni. Dunay uban mingon dili man ta kapugong sa disgrasya pero bintaha gyud og maglikay.
Better to be safe than sorry. So, naitabo ni akong balikon diha sa North Poblacion, San Fernando, Cebu. I'm sure daghang naminaw sa South Radio, nakapaminaw mo, nining maong balita og tingali una na mo nga nasayod kay diha man nin hitabo sa inyo ni atong Sabado sa iyong kabuntagon. Maghisgot sa taron sa kuan mga balitang nasyonal. Karong adlaw, Lunes, mao'y sugod sa katapusang simana nga dunay sesyon ng Kongreso. Kay hapit na ni sila muhunong sa ilang sesyon CNJ. Kanang CNJ buti pasabot nga muhunong sila o why definite nga pitsa kanos sila mubalik. Why definite pero posibleng unya na ni human sa SONA, State of the Nation Address para nining tuiga ni President BBM. Pinakasagaran na Hulyo man na. Maghinapos ang Hulyo. So, adto na sila mubalik sa sesyon, meaning adto na ta makadungog sab og mga balita gikan sa Kongreso ni anang panahon na apan gischedule nga July 6 magsugod na ang impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Unya, kada adlaw sukad karon og hangtod matapos ni ang ilang sesyon unya sa kutob ra man na sila Huwebes. Wa man na sila trabaho og Biyernes murag 4-day work week ra maning mga legislators nato. Bisag wa pay krisis, 4-day work week lagi na sila. Kutob ra na sila Huwebes kay inig ka Biyernes mamauli na sila tagsa-tagsa nila ka mga probinsya, especially ang mga congressmen, no? Mamauli silang tagsa-tagsa ka mga district. Ang Senado sad nga mo'y mulingkod isip mga judges sa impeachment trial, Huwebes sad na sila kutob. Apan lahi siguro ang ilang schedule may tungod nining impeachment kung magsugod na ang impeachment complaint. Unya, ang prospects mga higala mao nga any day apil na rong adlaw o hangtod ugma sa sunod o hangtod nga napay sesyon, di pa sila mag-adjourn. Posible nga dunay kausaban sa leadership o mayoriya o gidaghanon sa mga sakop sa mayoriya o minoriya sa Senado. Hisgutan ko nagdugang karong taod-taod mga higala, kapan sa dili pa niya o laing hutong sa mga pahinomdom. Newsline. Gabay sa maayong panglawas. Adun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang regular exercise mahimo, bisan kung kita dili mo adto sa gym aron mag-workout. Usa na niini ang paglakaw-lakaw, ang gitawag og brisk walking matud pa. Gawas ka makatabang kini pagpakunhod sa timbang, makaayo kini sa sirkulasyon sa dugo ug oxygen sa lain-laing parte sa imong lawas. Gani, di na kinahanglang maglakaw-lakaw ka pa sa plaza. Mahimo nimo kining buhaton palibot sa imong opisina, sud sa palibot sa mall. Napamatud-an nga kining maumatan sa iyanong ehersisyo, makatampo usab sa gaan nga panghuna-huna ug inanay makawagtang sa tambok nga miputos sa imong atay ug kidney nga sagad mo resulta sa diabetes ug sakit sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy, bring health into your home. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan,
Ito ang kailangan mo. Lactopuffy. Isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing. Sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplant sa iba't ibang lugar sa Luz Vimin. At available nga pala ito sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas. Digid sayon ang pagpananom. Ato kining himuong sayon uban sa Lactoplant. Ang mismong paggamit og inorganic fertilizers mahal na kaayo ug makadaot pa kini sa inyong palawas o palibot. Base sa pagtuon, nagpakita nga ang mga mahiganaong microorganism sa Lactoplant magka-half-size pagtubo sa tanom sa natural nga pamaagi. Muabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo ug paglipay sa 40% nga tubo sa imong maani uban sa Lactoplant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Lactoplant? Sinatia ang mga benepisyo sa Lactobacillus uban sa Lactoplant. Gabay sa maayong panglawas. Adun kaninyo sa Lactopuffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang ahos con garlic na ila nga makahatag og dugang kalami sa pagkaon. Apan gawas na ini dunang kini gitawag og selenium, usa ka antioxidant nga mao'y mubatog sa high blood pressure ug mohaus-os sa risgo sa ubang matang sa cancer. Mao nga inay nga asin ang isagol sa pagkaon aron kini mulami. Suway ang fried powdered garlic kon pinulbos nga ahos, menos pa kini sa sodium. Mga gabay sa maayong panglawas. Adun kaninyo sa Lactopuffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lactopuffy, bring health into your home. Bring health into your home. Lactopuffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lactopuffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lactopuffy Health Drink matag adlaw moprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lactopuffy and bring health into your home. Health into your home. Newsline. Balik ta sa atong tulumanon, 37 minutos na human mo labay ang alas 8. Kaya pa ilaing balita mga igalaonan ako dugangi ang paghisgot may tungod sa mga kalambuan dito sa Manila. Ilabi na nining prospects nga anytime doon ay kausaban sa liderato sa Senado. Kaya lagi, magkadyutay ning mayoriya karon tungod kay nagatubang og mga kaso. Sa miaging semana, giingon nga gifile na ang kaso batok ni Senador Jinggoy Estrada. Sakop ni sa mayoriya. So sila nga 13 nakuhaan na ni Senador Bato nga nagtago-tago. Unya si Senador Jinggoy o gikiha na, unya non-bailable ang iya nga kaso.
Ang iyahang pagkabutang o pagkapriso, kuha na lang, no? 11 na lang sila. Napag-prospect nga pasakaan na sagsumbong within the week si Senator Joel Villanueva in relation gihapon sa flood control anomaly. So, mayoriya sila, apan na po na lang ka mga sakop. Ang supposed to be minoria, 11. Dili gihapon sila makausap. Si Senador Alan Peter Cayetano gihapon ang Senate President kay nanginahanglan man silag 13 aron ilang ma-reorganize. Ug ibalik ba nila si Tito Sen, si Tito Soto, o baka kining ilang plano nga lain na si Senator Win Gatchalian na ilang himuong Senate President. Kung isulti ninyo mga higala kung unsay kalainan, kung makuha og balik sa grupo nila ni Tito Soto, bahalag dili siya mo'y mahimong Senate President, apan ang ilahang block mo'y makakuha sa leadership sa Senado. Unsay mga implications niya na sa umaabot nga impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte. But in the meantime, hisgutan ako ning dili maing balita. Nasay dili maing balita, oh. Ang Sugbo naguna. Apan sa dili maayo nga balita. Naguna siya sa kinadaghanan nga probinsya nga dunay mga stunted o mga wa katubo nga bata, wa katubo og tarong ba. Kanang agad sa ilang edad dili mao ilang gidakon sa to paggamay sila, niwang sila, mubo sila kaysa ilang edad normally. Daghan ang mga factors nga nag-contribute nga nung mas stunted ang usa ka bata apan nagkahulugan ig dili maayo nga kahimtang. Atol sa ika-52 nga Nutrition Month Sales Conference nga dinhi sa Sugbo pahigayon sa milabayng semana, ang mga opisyal sa National Nutrition Council dinhi sa Regional Office Number 7 may presentar sa data nga nagpakita nga dunay dili mo menos 20,664 ka kaso sa stunted children niadto pa hinuon ning 2023. Pero mao gihapon na siya ang kuan. Mao na siya ang trend karon. Laliman kag dunay 80 kapin ka probinsya unya number 1 ang Cebu sa gidaghanon sa mga stunted. Of course, daghan hinuong kaitang mga tao sa ang population nato daghan, so tingali proportionally speaking natural mapaabot nga daghan apan dili na maayong balita kay supposed to be prime province ang Cebu. Sa ato pa, og prime province, maayo ang edukasyon, maayo ang infrastructure, maayo ang panglawas, maayo unta pod ang pagtubo sa iyang kabataan, maayo ang edukasyon sa mga nagtungha. Kapan nga no, maning nga kita may worse noon with 20,664 cases. Usa sa mitambong dito mga higala mao ang National Nutrition Officer 3 nga si Nasudi Suluta. Mingon siya nga nakita ni atol sa survey katong Operation Timbang o nakita nga daghang kay mga bata nga gaan kayo ang timbang kaysa normal unta nga gibugaton sa ilang pangidaron. Kining stunting o pagkasawt sa bata wa makatubo og tarong gumikan ni sa dugay na kaayo nga nutritional deprivation. Kuwang sila sa kaon o kung nagkaon magani sila dili nutritious. Walay igong mga bitamina ang ilang gikaon nga mo apektar ni sa pagtubo og development sa bata. Iyang gihatag katinawan nga niadtong survey sa 2023 ang data nagpakita kasagaran ini mga preschool children kini mga bata nga wa pa mag-eskwela niya ang Cebu mo ay naguna sa kinadaghanan ining maong nasawt nga mga bata gisundan sa Camarines Sur, province of Camarines Sur dito sa Bicol 19,000 kapin,
ug sa Quezon Province nga dunay 15,000 kapin. Among highly urbanized cities, ang Cebu City third. Magkapabalaka ni Mayor Nestor Archival, third ang Cebu City nga Queen City of the South. Dili unta ingon na kadaghan ang ato mga stunted children. So hinaot pa nga mapangitaan ni og solusyon. Mga nutritionist, unsay maayong buhaton, doon na may daghang pagkaon nga dili mahal pero nutritious, puno sa bitamina. Kana unta mo ay i-focus sa atong mga policy makers ug sa mga nag-enforce nining mga nutrition programs nato. O diya pa Cebu City ranked third with 2,436 children classified as having low height for age. Mubo kayo, wa katubo. Kung itandi silang pangidaron, Toledo City ranked 5th with 1,835 cases. Toledo City, attention, Mayor Joy Perales, daghang stunted diha sa Toledo. While Carcar City recorded 1,612. Attention, Mayor Patrick Barcenas, daghang stunted children diha sa inyong Carcar. We have already talked with the Cebu Provincial Nutrition Committee about this. Matod pa ni Suluta, niya adding that efforts to address the problem are already underway. She also encouraged the public to commit to helping address the issue of child stunting in the province. Stunting o ang pagkasawt din sa Sugbo, dako na nga problema, sukad kaniadto ug wa pa na masulbad hangtod karon. Hinaot untang masulbad na ni kay kalain ba na nga daghang mga nasahot nga mga bata din sa Sugbo, both sa probinsya ug sa syudad. Nya kuanta premier province ang Cebu, unya ang syudad sa Sugbo is the Queen City of the South, the prime city outside of Metro Manila. Kunya, doon na di ay daghan nga mga nasawt nga bata. Ngano ka? Hinaot nga dili ni tungod sa corruption kay galaan. Kinse minuto sa dili pang alas 9, mupadayon ta sa katapusang bahin sa atong tulumanon apan sa dili pa. Kaya pahinomdom, laing hutong sa mga pahinomdom gikan sa Lacto Puffy ug sa Asil Laboratories. Newsline! Bring health into your home. Ako si Tita M, ang woman sa programang aron ang lungsod masayod mag-Lacto Puffy aron himsog pirmi. Wa ako magdahom nga mahimo di ay akong biktima sa kahilo sa pagkaon or food poison. Lain gyud ang akong paminaw mo to nga alit na lang na kong gibati nga kasukaon ko, pwera lang sa mga nangaon karon ha. Tulog yun ka bisis nga, suka ko, undang, papahulayon ko kadali, then mubalik na sa, ngayo ko sa kumbana og usa ka baso nga Lacto Puffy, ug dayon gihurot na ko diretso og inom. Apan sa dihang, inom na nako, ikalit magka, lagsik ang akong lawas nga murag walay nahitabo. Nagpasalamat pug maayo sa Lacto Puffy tungod kay gihimo siyang instrumento sa Ginoo aron maluwas ko ni adtong pagka food poison nako. Dili gyud ko mobiya niya. Hinuon ang akong himuon mga higala. Akong ihatod kaninyo mga higala ang maayong balita nga akong na-experience sa Lacto Puffy kung giunsa ko niya pagtabang. Iaghata mo mga higala kung doon na mo'y balatian sa inyong lawas o wa pa mo'y mga balatian, gamit na mo sa Lacto Puffy tungod kay dako kaayo di ay ni og katabang sa atong lawas. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems, o galing uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home, uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Lacto
Lactopapi, ang ilimnon nga maayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalipanga, pagpanglipong-lipong, insomnia ug uban pa. Ang Lactopapi tamin usab nga dili mataptan og sakit. Usa kanunaya ang pag-inom sa Lactopapi para happy ug healthy ang pamilya. Mag-Lactopapi kitang tanan. Mag-Lactopapi. Lactopapi, ilimnon alang sa tanan. Lactopapi, palit na. Lactopapi. Newsline. 12 minutos na lang sa dili pa ang alas 9 mga igala. Sama sa giingon na nako, dako og implikasyon, daghag implikasyon kon dunay kausaban ang liderato sa Senado. Taliwa nining nagkaduol na nga pagsugod sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Usa ni ana mga igala nagtuo sila. Daghan na nagtuo nga kun magpadayon nga si Senate President Alan Peter Cayetano mo'y mangulo. Unya magpadayon nga sila mo'y mas daghan kaysa grupo diri sa pikas nila ni Senador Tito Soto. Daghan na nagtuo nga dili matarong sa paghusay ang impeachment complaint batok ni Vice President Sara Duterte. Sa unsa mang paagi nga dili matarong paghusay. Ang perception mao nga giusab ang liderato na ningkamot ning minority bloc nga kanhi siyam lang unta nga mo abot silag 13 aron ilang mapulihan ang mga opisyal sa Senado kaniadto pinanguluhan ni Senate President Tito Soto. Nganuman tungod kay si Tito Soto niingon na daan kaniadto nga kun moabot sa Senado under his leadership as Senate President, kun moabot na sa Senado ang articles of impeachment nga i-transmit sa Kongreso, why langan-langan husayon dayon nila. Lahi sa nahitabo kaniadtong miaging tuig, nga gidribol-dribol, gilangan-langan, mga alibay ang gibuhian ni kanhi Senate President Chis Escudero, ug mo to hinungdan nga wa mo prosper, wa mahinayon, wa ta nakadungog og impeachment trial hangtod nga nihukom na lang ang Korte Suprema nga nalapas ang 1-year bar rule og inikasunod tuig na. Ang sunod tuig mao na ni karon. Mao na ni ang laing impeachment trial og gimatngunan pag-ayo sa House Justice Committee nga dili na moabot sa Korte Suprema o kung moabot man gani dili na sila ma-technical sa Supreme Court ug moingon nga wa hatagi og due process ang gikiha nga si Vice President Sara Duterte. So nagmatngon sila. Motong ko na hinumdo mo sa sige pang hearing ang House Justice Committee, pinanguluhan ni Representative Jinky Luistro, magsige gito siyang tawag nga ato kunong tawagon si VP Sara og ni ani tambong ba? Bisa klaro gungwa. Aron pag matuod nga nihatag gid sila due process subay sa gusto sa Korte Suprema. Apan kabubuton man ni VP Sara nga di siya mutambong. So wa siya mutambong bisan pag kada hearing gipatawag siya. Tingali matter of strategy ba? O baka wa gid siya mo respetar nining impeachment trial o impeachment proceedings nga sangat batok niya. Unsa may implikasyon kung Alan Peter Cayetano gihapoy Senate President unya mayoriya gihapon mas daghan gihapon silang membro kaysa karon 11. Siyam naman lang sa taning grupong Tito Soto nilang Ping Lacson, yan lang mga Tulfo. Human namalhin sila sa Loren Legarda, magsuong Mark ug Camille Villar. Unya nitunga og kalit si Bato. So ang kanhi siyam nga grupo nilang Alan Peter Cayetano, nila Jingo Estrada, nila ni Joel Villanueva, kanhi Senate President Chis Escudero, ang siyam na punag upat. Yanong upat, nitunga si Bato. Human sa unom kabuan sige lang absent, nikalit og tunga. Punag tulo nga namalhin, magsuong Camille og
Mark Villar, unya Loren Legarda. So 9 plus 4, 13. Igo na nga makausab sa liderato sa Senado. Ug mao na nga si Tito Soto, wagtang na siya pagka Senate President, including mga chairmanship nila, kanhi chairmanship sa nagkalain-laing komitiba. Chairman unta sa Senate Blue Ribbon Committee, Ping Lacson, adili na. Pia Cayetano na ron, mo chairman o chairperson sa Senate Blue Ribbon Committee. Nga naman, nga dili man mo prosper o dili makapaabot o makiangayon nga husay tungod kay mao ni ang gitanaw sa mga analyst, mga higala. 13 ang grupo nilang Alan Peter Cayetano kon pananglit wa pato si Bato magtago-tago ug kon mausab nila ang lagda sa Senado makabutar na bisag tago-tago through Zoom, kanang online lang ang pagbutar. Unya si Senador Jinggoy ug mapriso kay gikihaman lagi may tungod sa flood control anomaly, ug kini si Joel Villanueva maapil na pud ni, so pila man tulo na. Ang ilang 13 makuhaan na po na lang sila 11. Solid nga 11 ang pikas. Apan sila gihapoy matawag nga majority block. Murag katawan na, no? Ang jutay ra mo ay majority block, unya ang mas daghan minority na hinuon tungod kay naingon ani man ni. Apan senador magyapon na sila bisag mapriso, bisag tago-tago, man sila suspensoha. So matawag gyapon na silang 13. Bisan og ang physically present unya na po na lang. Apan inigbutasyon kung mausab ang rules, makabutar sila. 13 gihapon sila. Lupi gihapon ang 11. Pananglitan ang senaryo nga gitana mao ni. Muingon na ang mga congressmen prosecutors atol sa impeachment. Muingon na nga gusto na mo nga paablihan na to ng bangko ni VP Sara kay nagtuo mi gadunay daghang unexplained wealth diha. Doon na dayoy mo object dito sa pikas. Mo object ba ang abogado ni VP Sara nga dili may paablihan kay ngano gud taon nga mag-fishing expedition mo wa pa day mo kay baw og pilay soda na. Nanagat lang mo. So, doon ay panagsumpaki sa mga katarungan. Moingon dayon si Senate President Alan Peter Cayetano nga, okay, wa man mo magkaoyon, atong ibutasyon. Who are in favor nga ablihan? Sumamutar tong mga ang 11. Inigmingon nga, who are against? Mamutar na po nga physically present og tulo kung mapriso sila si Jinggoy og Joel unya nagtago-tago sa bato kung makabutar sila through Zoom, daog yapon sila. 13 botos ang dili paablihan ang bank account. So daog 13 man kontra 11 raman mo, so daog nga dili paablihan. Moingon si Alan Peter Cayetano nga saon niya man ni sa boto nga dili ablihan. So, mauna ang example ngano nga importante kaayo ang liderato ug ang mayoriya sa Senado kay galaan. Tungod niya ng maong mga possibilities. Wa pa ni mahitabo, kay wa pa man magsugod ang impeachment trial apan gitanaw nga mao ni ang sagad mahitabo. Kanilitan mo ingon nga, yatubang na mo sa Ramil Madriaga. Doon ay mo object dito sa kampo ni VP Sara nga dili kay kriminal na napriso magani na dili na katuhan ng iyang mga testimony ni Ramil Madriaga. Na kini Ramil Madriaga mao man niingon nga siya suguon siya kanhi apan i-testify na ni siya ron against VP Sara. Inigbutasyon daog gihapon ang musupak nga iatubang si Ramil Madriaga. Sumingon si Senate President Alan Peter Cayetano nga mas daghan man ang supak nga patubangon o pasultihon si Ramil Madriaga, so dili na siya pwede makasulti. Sa ingon ni ana nga senaryo mga higala mo na gitanaw sa mga analyst nga di mo tunhay og way klarong husay ang impeachment
batok ni VP Sara. Kanang pag-ingon nga kinalag 16, tinuod na 16 ang mo-convict, dili kaabot og 16. Apan ang gusto lang sa mga prosecutor nga ipakita lang yun ang mga ebidensya o ang mga tao na imuhukom ni VP Sara. Angayan pa ba nga magpabilin siya sa iyang pwesto pagka vice presidente o angayan na ba nga tangtangon siya diha? Ngay kalawa na ko'y panahon aron magpadayon pa nining atong discussions sa nagkalain-laing mga issues aton nining atong Tulumanon Newsline. Sagaan lang sa atong mga sponsors, Lacto Papi Worldwide Corporation, gingon man ang Asil Laboratories. Unya, sa akong mga kauban nga naghimong posible aron ang atong Sibya sa Facebook Live, sa YouTube ug sa South Radio 102.9 mahimo nga posible ug mato diha kaninyo kining among mga ang atong tulumanon. Daghang kayong salamat. Sa ngaan sa akong technical partner diri Kinon Sinisa, sa atong technical partner usab sa South Radio kini si Jun Carillo hantod sa sunod gayon. Maayong adlaw. Newsline. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.